Sa lahat ng smartphone na hindi gaming phone, isa po ito sa pinakamalakas na mabibili natin ngayon. Take note guys, hindi gaming phone yung smartphone natin ngayon, pero grabe po yung performance niya. Binasic lang po ang isang oras sa Mobile Legends. Walang delay, at wala po siyang lag, napaka-smooth po ng gameplay natin. Samahan pa ng magandang display, saka mataas po na refresh rate, even po sa may temperature niya. Isang oras, naging 41 degrees Celsius lang po siya. Malamig yan guys. Tapos smooth pa nga yung gameplay. Sa battery natin mula 100%, naging 81% po siya. Ibig sabihin 19% po yung nabawas sa kanya sa isang oras na gaming habang naka-mobile data. Guys, bukod po sa magandang performance, maasahan nyo rin po yung software ni Samsung. Isa po ito sa pinaka-best Android skin po na magagamit natin na sigurado rin pong optimize. Tapos meron pa siyang 6 years po na Android major update. Guys, kay Samsung nyo lang po makukuha yan. Dito naman po sa may Delta Force, para po sa isang oras na gaming, mula 81% is naging 62% na lang po siya. Wala din tayong frame drop dito sa may gaming, pero naka-ultimate po yung graphics niya at naka-medium po yung frame rate natin. Pero overall guys, stable po yung performance niya. Yung ganyang klase po ng performance sa may Delta Force guys, maganda na po yan. Considering po na Exynos po yung processor natin, compare po kila MediaTek at kay Snapdragon, na mas stable nga po sa may gaming. Guys, sobrang marirecommend ko po ang smartphone na to kung pang matagalan na smartphone po yung gusto nyo. Yung aabot po ng ilang taon as long as maiingatan natin. Unlike po sa ibang brand na ilang buwan pa lang or isang taon pa lang, makakaramdam na po tayo ng pagbagal sa kanila. Dahil nga po hindi ganun kaganda yung software nila at hindi po sila binibigay ng madalas nga po na software update. Meron po siyang Super AMOLED 120Hz sa refresh rate sa may display niya with 1080p po na resolution. Guys, yung pagandahan lang po ng display, hindi tayo mabibigo dito sa may display nga po ni Samsung. Dahil even po kay iPhone, Samsung display din po yung gamit nila. Sa may temperature pala niya guys, para sa isang oras na gaming sa may Delta Force, is 42 degrees Celsius lang din po yung naging temperature niya. Hindi rin po siya sobrang uminit. Guys, dito lang po kami nakaramdam ng konting frame drop sa kanya. Pero very minimal lang po. Kahit po sa may temperature niya, is hindi po rin po siya sobrang uminit. Dahil 41 lang po yung naging temperature niya. Tapos para sa may battery, mula 62% is naging 39 na lang po yung battery niya. Paalala ko lang guys, 5,000 mAh lang po yung battery ni Samsung. Pero hindi rin siya mabilis malobat, considering po na stable po yung binibigay ng performance. Dito nga po sa mga games na nilalaro natin. Even po sa may build quality niya, napaka-premium din po niya guys dahil meron po siyang plastic frame. Pero naka-glass back po yan. Para sa may camera niya, meron po siyang 50 megapixel na main camera with 8 megapixel na ultra-wide. Saka po 5 megapixel na macro lens. Then 12 megapixel na front selfie camera. Bukod po sa magandang performance niya, hindi rin po tayo mabibigo sa may camera niya. Tapos saka dual speaker din po yan. Wala nga lang po siyang kasamang charger sa may box niya. Pero kung maswerte ka man guys, ay magbibigay po si Samsung ng previous nga po na 25 watts sa adapter. Pero guys, hindi po sigurado yan. May time po na nagbibigay sila, may time din po na hindi. Pero if ever po na meron kayong charger dyan sa bahay, ang supported po ni A37 is supported po siya guys hanggang 45 watts. Yung processor pala niya guys, same po sila ng Samsung A56 5G na merong Exynos 1480 na 4 nanometer. I think ang isang dahilan kung bakit po maganda yung performance niya is dahil luma na nga po yung kanyang processor at optimized na nga po siya sa mga games na nilalaro natin. Sa Call of Duty Mobile naman, naka-high graphics po siya with max frame rate. Maganda rin po yung performance niya, smooth po siya kahit po mataas yung graphics. Then sa may temperature, lalo po siya lumamig dahil naging 37 na lang po yung temperature niya. Tapos sa may battery, mula 39% is naging 15% na lang siya. Overall, para sa akin, napaka-perfect po ng A37 5G. Kung naghahanap po kayo ng balance sa smartphone na hindi lang po merong magandang software, maganda rin po yung kanyang camera, at maganda rin po yung performance niya sa may gaming. Kasama nga rin po yung magandang build quality. Guys, mula sa may Mobile Legends kanina, hanggang dito po sa may Call of Duty Mobile, is nakakuha po tayo ng 5 hours po na non-stop gaming at natiran pa tayo ng 15% sa battery. Pero nag-ML po ulit kami at umabot pa nga po siya ng 30 minutes. Kaya ang total gaming po natin dito is 5 hours po and 30 minutes. Mula 100%, naging 3% na lang po yung battery niya. Guys, abangan nyo lang po sa may panahon ng sale yung smartphone na to. Sigurado mas magmumura pa po siya. Yun lang po guys. Thanks for watching.